Oh, Kuya Sep, yun ba yung bagong release ng J-Lab? Yung kapangalan ni Sir Isaac? Sino? Sir Isaac, yung physicist tsaka mathematician? Si Sir Isaac. Alam ko, nung Isaac sinasabi mo eh. Sabi ko sana, no judgment eh. Then, ito yung bagong release nila na J-Lab Neutron. Ito yung inaabangan nila na release na classic inspired design siya. Na naka-alloy frame siya. Akala nyo parang steel oh. Payat ng mga tubings niya oh. Napaka-classy niya tignan. Pati sa colors. Naka-quill stem na rin siya. Pogi. Naka-deep dish rim na rin to. So, kung gusto nyo, isa-isay natin kung bakit ko nasabi na napaka-goods na to para sa classic inspired design. Pero, syempre, modern release siya. Isa-isay natin siya. Dito sa kanyang drop bar, ay naka 40 centimeter size ng kanyang drop bar. 25.4. Then, sa stem niya, tulad sabi ko kanina, naka-quill stem siya. Maganda dito, alloy yung quill stem niya at color black. Then, sa kanyang head tube, dito lang kayo medyo mahirapan sa head tube niya kasi ang size ng kanyang head tube ay pang 22.2 na headset. So, pang standard. Ang tawag namin dyan ay standard size. Mga classic. Siyempre, classic bike. So, standard size yung mga ginawa nila. So, pang 22.2 na headset. Pero kung nahirapan kayo makahanap sa online, mga Shopee o Lazada, nakakahanap na ng seal bearing kung gusto nyo i-upgrade. Kasi ito, naka-ball bearing pa ito. Siyempre, stock parts pa nakakabit yan. So, binuksan natin dyan. Binuksan natin, makikita nyo kanyang steel tube ay threaded. Threaded steel tube na 1 inch. So, kung mag-upgrade kayo ng fork, medyo may pa kayo kasi bihira na kasi ganong size ng steel tube. Then, ang maganda dito, naka-lug fork. So, nakuha niya ang classic design talaga. Yan, kung makita nyo dito, ito yung mga lug fork na sinuksok yan dito eh. Pinasok dito. Then, yung weld na ginagamit nila. Then, makita nyo, naka-bend siya. Ganda, ang pogi. Ang maganda rin dito, kasi dati nag-release sila ng, kasi si J-Lab at si Solana, one company lang naman yan. So, nag-release sila ng Solana steel na nakagaytong style ng fork pero doon sa dropout medyo parang inipit lang, pangit yung pagkakagawa nila doon. Pero dito, ang maganda dito, yan, parang traditional dropout na ang ginawa nila. So napaka-pogi na. So matibay na ito, kuwang-kuha na nila. Then ang maganda rin dito, naka 60mm deep dish rims na siya. 60mm. Take note mga kuisa, may pagkakaiba ang VP rims tsaka J-Lab rims. Kasi baka may mga alam niyo na, pag nag-resell, baka sabihin declare nila VP rims, pero J-Lab rims lang to. And kung titingnan nyo up close, yan, hanap akong sample ng VP rims. Ito, 70mm VP rims. Yan. Siyempre, sticker, signature ni VP rims. Pero malalaman yan dito. Yan, dito sa part na to. Tsaka dito sa side wall ng rims. Ngayon dito kasi, kung mapapansin nyo, mararamdaman yun eh, kay J-Lab. Dito para siyang may rim line na pakiramdam. Although smooth siya, pero yung medyo flat, sabay curve dito sa banda to. Ayan, makita nyo para siyang may guhit dito. So, flat siya, sabay curve na siya papunta doon sa may part ng spokes. Kung kay BP naman, smooth na smooth talaga siya. Straight siyang straight siyang pag ganun sa may nipples side. Then, flat siya dito. Kay J-Lab kasi, pa-curve siya dito sa part na to. Dito sa part na to, yan, makita niyo yung comparison. Curve siya dito. Yan ang J-Lab rims. Then, ito ang kay VP rims. Flat up ang part dito. So, para di kayo malito, mga kuisa, back to you. Back to the bike pala. 32 holes siya. Naka-Neko, high flange, lighten na rin siya. Lighten hubs. Seal bearing. Ang ginawa nila dito, naka 2 cross lacing. So, maganda rin. So, medyo gumaan siya kasi 2 cross lacing lang siya. So, mas maiksi yung spokes na ginamit. Kasi kung 3 cross yan, bibigat dahil mahaba ang spokes niya. Then, naka 23C tires na rin siya. Ang maganda dito, yung kanyang Presta valve ay 80mm.
80mm ang haba niya, ang kanyang Presta valve. Then dito sa saddle, J-Love signature saddle sila. Pero sa seat clamp, yung traditional na saddle clamp pa rin. Then sa seat post niya, naka 27.2. Steel pa rin naman. Then sa seat clamp, yung signature nila na double Allen seat clamp. Yan, signature nila yan. Binuksan din natin yung kanyang bottom bracket. So binuksan natin, naka 113mm silvering bottom bracket siya. Although, di na namin sinubukan na bawasan na gawing 110 kasi sobrang laki ng kanyang chainring. Diyos ko po. Yan, pang 52. 52 Revit chainring crank siya. Revit pa siya, hindi siya yung detachable. So, wala siyang crank spiders. Still, ang kanyang crank arms. Then, ang gear ratio na to ay ang cranks niya sa likod ay 18 at 15. So, ito magandang ginawa nila, nirelease ngayon ni Solana na naka-fix hub siya. Kasi mga dati nilang release ay fix-free. Naka-free wheel cog yung kabila. Ito naman, naka-fix na. Dalawang fix gear na. So, pwede nyong luwagan, i-flip nyo lang para kung gusto nyong pang remate or pang ahon. Yan. Ito kasi naka-18T na siya. Then dito, naka-15. Kung makikita nyo dito sa part na to, sagad na yung kanyang axle dito sa dulo. Kasi nagawa ng gear ratio. Doon din nagdedepende ang position ng axle hub natin sa gear ratio din. So, pag ginawa nyo itong, pag flip nyo ng 15T, sigurado uusog naman ito. Kasi syempre, lilit yung kanyang cog, hahaba. So, magkakaroon siya ng space pa, pausog. So, gamitan nyo lang ng chain tensioner niya para umusog pa at safe siya. Yan. Then, kung makita nyo sa kanyang drop out, wala siyang drop out blade. Okay lang kasi binudget nila ito. Tsaka, kung ang LV daw nga, walang drop-out blade. So, may mga frames naman na alloy frame na walang drop-out blade. Pero okay to sa mga gitong style ng track nut, sa gitong drop-out, kasi hindi dudulas to. Kakapit. Yun nga lang, pag lagi yung hinigpitan ng sobra, ng todo, magkaka-damage to. Pero ito, matibay naman to. Makapal yung pagkakagawa nila sa drop-out nila. Nalobat ng ating battery dito. So, around yan. Around 10mm. Lagpas pa nga, lagpas 10mm to. So, malapad siya. Then, ang maganda rin sa ginawa nila dito, sa may, seat stay, between ng seat stay, yan. Hindi basta-basta maninipis na lang. Maganda rin pagkakaweld. So, kaya nito mag-withstand ng mga skid. So, sa clearance niya, kung makikita nyo, laki. So, pwede nyo iyan na to. Siguro hanggang 32C. Sa tingin ko, kung kaya pa yung 35C, hindi maganda. Pero, sa safe size ay 32C. Same din dito sa likod. Kaya pang sa tingin ko 35, pero para safe, 32C na lang. Ganda ng ginawa nila dito. Mas payat pa nga ito sa Tsunami SN100, yung kanyang top tube na ginawa. Siguro mga around 30. Yan. Around 30. 30mm na tube. Top tube ang ginawa nila sa frame. Tinest din natin yung kanyang toe laps kung meron. Nung tinignan ko naman siya, wala siyang toe laps. So maganda to, walang toe laps. So goods to. Sa mga medyo may background na sa Pixie at malakas na talaga. Yan. Try nyo to. Laki na to. I-remate nyo to. Timbangin pala natin siya. Siguro kasi nga, mabigat ang ganitong mga rims eh. So, estimation ko mga below 10. Timbangin natin siya. Estimation ko mga around 9 kilos. Mga ganun siguro. Around 10. 9 to 10 kilos. Okay. Sakto 10. Sakto 10. Sakto 10. sorry. Exactly 10. Hindi sakto 10. Exactly 10 na lang. Hindi sakto G's. Sakto 10. Then, siguro kung downgrade nyo to na mas mga 25mm rims, yung traditional, gagaan pa to lalo. Tsaka i-allocarb fork nyo. Ay, mahirap nga. Gawa ng 1 inch
steerer tube siya. So, medyo may hirap kayo makahanap ng size na gano'n. Or, papasadya kayo kaila Sir Abe or sa mga nagagawa pa ng fork. Then, itong nirelease nila, ang ganda ng pagka-red nito. Parang classic na classic at may class talagang datingan. Yan. Kaya, parang bloody red, ganda, Parang lagi ka re-rematihan na ito eh. So, maganda rin pala dito, sa nirelease na, wala na ang kanilang signature side stand sa mga budget fixed wheel bike yan. Pero count as budget fixed wheel bike pa rin ito. Kasi binudget nila eh. Okay? Then, isa nilang nirelease na color. Ito, black. Ang pogi. Ito ng black na ito. Sheesh! Ang pogi nito. Then, silver. Yan. Ito, maangas din, no? Silver. Oh. Ganda. Then, isa pa sa color na nirelease na sa kanilang lineup ay itong white. Bagay din ng white, oh. Pogi nito. Ginalingan ni J-Love. Sa mga mahilig dyan, sa mga gusto yung simple or may classic look. So, ito, nirelease ni J-Love. So, kung naubos na kayo sa online or gusto nyo magpa-deliver, nagde-deliver kami. Additional na lang sa delivery fee or shipping fee. So, PM lang kayo sa Golden Cycler Enterprise. Yan. Kung gusto nyo yung price, papadala natin yan. So, until next bike check video, mga kuys. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education.